The Eternal Bloodline. Kabanata 43. Ngayon tila ang kalansay na nakakuha ng kaunting pakiramdam ay sinusubukang kontrolin ang iba pang mga kalansay. Ang isang bagay na tulad nito ay bihirang mangyari dahil palaging kinokontrol ni Nixon ang lahat sa sahig na ito. Parang lahat ng ito ay nangyari noong wala siya. Napatingin si Nixon sa tatlong individual na nagpupumilit na makatayo ng maayos. Ang sahig na ito ay ginamit upang maasa ang tibay. Kaya naman nang sumulpot sina Alec at Gian sa palapag na ito, isa o dalawang kalansay lang ang nakasalubong nila sa isang pagkakataon. Buti naman buhay pa sila. Napabuntong hininga, kinusat niya ang kanyang mga mata at nawala sa kanyang pwesto. Sa loob ng isang segundo, dumating ang lumulutang na figure ni Nixon sa ibabaw ng bulkan. Napatingin siya sa loob. Sa gitna ng itim na usok, isang malaking 30 metrong taas na balangkas ang naglalakad sa loob ng pool ng lava. Ang kalansay ay patuloy na itinatapon ang lahat ng iba pang mga kalansay palabas mula sa bulkan. Sa gitna ng kanyang dibdib, nakita ni Nixon ang isang itim na core na kasing laki ng kamao. Ang rango na balangkas. Umiling siya. Nasira ang black core ng skeleton dahil sa pagkonsumo ng bagay na hindi dapat. Nais ni Nixon na mabuhay ito kung masunurin ito, ngunit tila wala siyang pagpipilian. Ikinaway ni Nixon ang kanyang kamay na may walang pakialam na ekspresyon, at sa loob ng isang segundo ang negative rank skeleton body ay naging alikabok. Hindi man lang napigilan ng kalansay. Ito ang kapangyarihan ng isang dagdag SS rango na tagapag-alaga. Matapos alagaan ang kalansay, tiningnan ni Nixon ang tatlong individual na naroroon sa loob ng hukay. Nakikita niya na marami silang napatay na kalansay sa loob lamang ng isang araw. Ang pulso ni Alec ay nagpakita ng numerong 887, ang pulso ni Gian ay nagpakita ng 829, at ang pulso ni Kyle ay nagpakita ng numerong 760. Kasalanan ko kung hindi ko bantayan ang sitwasyon. Dapat ko silang tulungan ng kaunti. Muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at binalot ng light green na kulay ang katawan ni Kyle, Alec at Gian. Ngayon maaari na nilang kumpletuhin ang ibinigay na pagsubok at madaling pumatay ng 1,000 kalansay. Matapos titigan muli ang tatlo, umalis na siya para magpahinga. Samantala, sa loob ng hukay. Hingal na hingal si Kyle. Nadapa siya at bumigay ang isa niyang tuhod, nakakuyom ang kamao niyang sinuntok ang panga ng isa pang kalansay na nagtangkang magbato sa kanya ng lava ball. Biglang naramdaman ni Kyle ang isang berdeng transparent na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Nagpanik siya ngunit wala man lang siyang lakas para pigilan ang berdeng kulay sa kanyang katawan. Sa isang segundo, tumagos ang berdeng enerhiya sa loob ng kanyang katawan at nanlaki ang mga mata ni Kyle. Nabuhayan siya ng loob, nawala rin ang pagod niya. Ang kanyang mana ay naibalik din ng buo. Sa bagong sigla, sinipan ni Kyle ang isa pang kalansay at nabasag ang ribcage ng kalansay. Napatingin siya kina Alec at Gian. Bumalik na rin sa normal ang kanilang mga kutis. Parang naranasan din nila ang katulad niya. Tiningnan ni Gian ang sarili at nagsimulang tumawa ng nakakatakot. Ngayong bumalik ang kanyang mana, gusto niyang sirain ang lahat ng mga kalansay. Kyle, Alec, umatras ka. Ilalabas ko ang nakakulong kong pagkadismaya sa mga pangit na skeleton na ito. Sapat na akong nahirapan, ngayon na nila. Nagkatinginan sina Alec at Kyle at nakahinga ng maluwag. May malabong ngiti sa kanilang mga labi habang buong lakas nilang itinulak paatras ang mga kalansay bago tumalon paatras. Sa isang malakas na tawa, ginamit ni Gian ang kanyang plus S rank skill. Naglalagablab na apoy. Ang isang maliit na apoy ay umalis sa kanyang palad, at sa loob ng isang segundo ang maliit na apoy ay naging isang malaking ulap at binalot ang lahat ng mga kalansay sa kanilang harapan. Hindi tumigil ang apoy at lumabas sa hukay at pumatay ng maraming kalansay. Ang numero sa pulso ni Gian ay tumalon at huminto sa 881. Matapos malinis ang pasukan ng hukay, mas maraming mga kalansay ang nagsimulang lumitaw sa loob ng ilang segundo. Hindi pa ako tapos. Sigaw ni Gian nang makitang umuusad sina Kyle at Alec para pigilan ang kalansay. Sa isang mabilis na paggalaw, gumamit siya ng isa pang rank skill sa mga skeleton. 20 pang kalansay ang namatay sa pag-atake ni Gian. Naghihiganti siya sa lahat ng sakit na dinanas niya. Sinipa ni Alec ang isa pang papalapit na kalansay. Matapos mapunan muli ang hukay, gumamit din siya ng plus S rank skill na Crushing Thunder, at nakapatay ng maraming skeleton.
Parehong nagulat sina Kyle at Gian nang makita nila si Alec na gumamit ng ibang plus S rank skill mula sa dati. Tumaas ang kill number ni Alec at huminto sa 947. Gumamit siya ng ilan pang mga kasanayang mababa ang ranggo at sinimulan niyang sirain ang mga kalansay. Nakatayo si Kyle sa likod ni Alec. Hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkibot nang makitang nagwild sina Alec at Gian. Ginamit nila ang lahat para durugan ang mga kalansay. Sa ilang sandali, naawa pa siya sa mga kalansay na walang tigil na namamatay. Umiling si Kyle at sumugod para samahan sila. Makalipas ang ilang minuto, habang nag-aaway sila ay biglang may lumabas na golden portal sa ilalim ng paa ni Alec. Tila naabot niya ang 1,000 na marka. Nanlaki ang mga mata ni Alec habang nakatingin sa portal. Gusto niyang lumayo ngunit sa isang segundo ay sinipsip siya sa loob ng portal. Nagmura si Kyle nang makitang nawawala si Alec. Maaari siyang tumulong ng kaunti bago umalis. Habang nagmumura si Kyle. Pagkaraan ng isa pang minuto, isa pang portal ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Gian na tumatawa ng nakakatakot habang ibinabato ang lahat ng uri ng spell sa mga kalansay. Napatingin si Kyle sa kumukupas na imahe ni Gian at nanliit ang mga mata nito. Shit! Ngayon siya ay nag-iisa. Walang tigil ang pagbuhos ng mga kalansay sa loob ng hukay. Nadagdagan ng pressure sa kanya nang umalis si Gian. Wala siyang anumang plus S rank na kasanayan na magagamit niya upang pumatay ng maraming skeleton sa isang pagkakataon. Mayroon siyang isang ice domain, ngunit ito ay nakalock at magagamit lamang kapag ang kanyang mana stat ay umabot sa negative C. Sa isang malalim na paghinga, tumalon si Kyle pabalik at ginamit ang pangalawang hakbang ng Void Shattering Strikes. Boom! Sa isang dumadagandong na tunog, maraming mga kalansay ang namatay sa kanyang pag-atake. Tumingin si Kyle sa kanyang pulso at tumalon ang numero pataas sa 861. Sa seryosong ekspresyon, nagsalita siya sa loob ng kanyang isipan. Bia, nasaan ka na? After a second, isang slow voice ang sumagot kay Kyle. Nagpapahinga. Tandaan mo sinabi mo sa akin na magpahinga. May lumabas na ugat sa noo ni Kyle nang makarinig siya ng inaantok na boses sa kanyang ulo. Natutulog ka ba? Sigaw ni Kyle sa loob ng kanyang ulo sa frustration. Medyo nagalit siya. Ngayon ang sitwasyon ay hindi maganda dahil siya ay lumalaban mag-isa. Alam niyang sa kanyang nakuhang tibay at mana, magagawa niyang talunin ang ilan pang mga kalansay. Baka sa 10 o 20 minuto pa, makumplito na niya ang 1,000 na marka. Hindi. Siyempre hindi. Malakas na boses ang sagot ni Bia. Pagod na pagod talaga siya dahil hindi tulad ni Kyle at ng iba pa, hindi niya natanggap ang kakaibang berdeng kulay mula kay Nixon. Napabuntong hininga, tumabi si Kyle para maiwasan ang isa pang lava attack na nagmumula sa isa sa mga skeleton. Sasampalin na sana siya pero biglang may naramdaman siyang nanginginig sa loob niya. Ag! Ubo! Ubo! Agad na tumalon pabalik si Kyle, patungo sa walang dahon na puno na nasa likuran niya. Isang patak ng dugo ang lumabas mula sa kanyang nakatatak na labi. Ginamit ni Kyle ang manggas niya at pinunasan ang bibig niya pero nang makakita siya ng dugo ay nanlaki ang mata niya. Anong nangyari? Sa pagtalo ni Kyle pabalik sa walang dahon na puno, ang mga kalansay ay madaling tumawid sa hukay at nakarating sa maliit na bukas na lugar na nasa dulo ng hukay. Napatingin si Kyle sa kalansay, gusto niyang sugurin ang mga ito at atakihin pero mas bumilis ang tibok ng puso niya. Sa loob ng isang segundo, namuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kinuyam ni Kyle ang puso habang nakatingin sa mga kalansay. Sa bawat segundong lumilipas ay namumula ang kanyang mga mata. May mali. Nagpanik si Kyle, ramdam niya ang lakas na umaalis sa katawan niya at nanghihina ang mga tuhod. Bia! Sabihin sa akin kung aling pinakamalapit na lugar sa labas ng hukay ang walang laman. Kung hindi, siguraduhing mayroong hindi bababa sa mga kalansay. Bilisan mo! Si Bia na lumilipad sa labas ng hukay, narinig ang apurahang boses ni Kyle. Dahil sa kanilang koneksyon, may kakaibang pakiramdam ang bomb-alot sa kanyang dibdib. Nang hindi man lang naghintay ng isang segundo, nilinggan niya kaagad ang paligid. Ang hukay ay paalang, na nasa pagitan ng ilang malalaking pulang bato. Si Bia ay tumingin pababa patungo sa gilid ng bulkan, mayroong hindi bababa sa 500 dagdag na mga kalansay. Ang pasukan ng hukay ay napuno din ng mga kalansay. Kyle! Sa labas, ang hukay sa itaas na kaliwang bahagi. Mayroon lamang isang grupo ng 7 skeletons. Narinig ni Kyle ang boses ni Bia, dali-dali niyang sinipa ang isa pang kalansay at ibinato sa iba pang kalansay.
Sa malupit na paghinga, tumalon siya at hinawakan ang isang makapal na sanga ng punong walang dahon. Medyo malabo ang kanyang paningin nang mapatingin siya sa kisame na nasa ibabaw ng walang dahon na puno. Instant teleportation. Bamantong hininga si Kyle. Halos hindi marinig ang boses niya. Walang tigil ang pagsingil ng mga kalansay sa loob ng hukay. Panay ang tingin nila sa katawan niya. Sa kanilang mga titig, nawala si Kyle. Siya ay nagpakita sa labas ng hukay. Tumingala si Kyle sa itaas, nakikita niya ang tuktok ng bulkan kung saan walang tigil na lumalabas ang usok. Si Bia na lumilipad sa labas ng hukay na may pag-aalalang ekspresyon ay nakita ang figure ni Kyle na lumilitaw ng wala saan. Napahawak siya sa mga tuhod niya at humihingal. Mag-ingat ka! Sigaw ni Bia nang sumisingil siya ng ilang kalansay kay Kyle mula sa likod. Tumalikod si Kyle at sinipa ang mga kalansay. Nagmamadali ding lumipad si Bia papunta sa kanya at naghagis ng ilang bowl ang apoy sa mga kalansay. Matapos sipin ng mga kalansay, nagngangalit si Kyle at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Habang tumatakbo si Kyle, binato ni Bia ng fireballs ang mga skeleton para maagaw ang atensyon nila. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nabawi lang niya ang 20% ng kanyang mana ngunit sapat na iyon para bigyan ng ilang oras si Kyle. Sabay takbo ni Kyle. Kinuyam niya ang kanyang dibdib at ginamit ang skill na Swift Steps para mapabilis ang kanyang bilis. 10% na lang ang natitira ni Kyle sa loob ng kanyang katawan pagkatapos niyang gamitin ang instant teleportation. Pagkaraan ng 3 minuto, naubos ang natitirang mana sa kanyang katawan at tumigil si Kyle sa pagtakbo. Nadapa siya nang bumigay ang mga tuhod. Huminga siya ng malalim, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang malaking pulang bato ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Kinaladkad ang kanyang mga paa patungo sa malaking bato, nagtago si Kyle sa likod ng malaking bato. Hu! Nagsimulang huminga ng malalim si Kyle para i-relax ang nabalisan niyang puso, pero kahit anong gawin niya, hindi bumagal ang tibok ng puso niya. What the hell is happy? Ubo. Nagsalita si Kyle na may pagkadismaya ngunit muli siyang huminto sa kalagitnaan, at umubo ng dugo. Wala naman siyang sakit pero sa di malamang dahilan ay nanlamig ang katawan ni Kyle. Isang malamig na pag-iisip ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. May mangyayari. Habang nahihirapang huminga si Kyle, inalagaan ni Bia ang ilang kalansay na sumusunod sa likod niya. Na may seryosong ekspresyon, nagmamadali siyang lumingon kay Kyle. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niya itong nakaupo sa likod ng isang malaking bato. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang mapatla at ang dugo ay lumalabas sa kanyang ilong at bibig. Nagpanik si Bia. She flapped her wings at nagmamadaling dumating sa harap ni Kyle. Blanca ang ekspresyon ni Kyle. Nakikita niya ang pulang ugat sa mga mata nito. Naluluhang ekspresyon, nagmamadaling isinubsob ni Bia ang ulo sa loob ng buhok nito. Kyle! Anong nangyayari? Kyle! Sigaw ni Bia. Nang walang matanggap na tugon, nagsimula siyang lumipad sa paligid ni Kyle nang may pag-aalala. Ano ang dapat kong gawin? Biglang napakuyom si Kyle sa mga titig ni Bia at nagsimulang sumigaw. Ah! Naramdaman niya ito. Ngayon lang may nagsimulang umikot sa loob ng puso niya. Ang sakit ay hindi matiis. Isang malakas na tunog ng pagpunit ang umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang katawan, na parang may pilit na pinunit ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ah! Walang tigil na sigaw ni Kyle habang nagsimulang lumabas ang dugo sa ulo at mata niya. Tiningnan ni Bia ang kalagayan ni Kyle at nagsimulang umiyak. Dahil sa koneksyon nila, ramdam na ramdam niya kung gaano kasakit ang pinagdadaanan niya ngayon. Habang umitim ang isip ni Kyle dahil sa sobrang sakit, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Sa gitna ng kanyang puso, walang tigil na umiikot ang isang malapako at hugis drop na pulang kristal. Ang sigla sa paligid ng kristal, sumasayaw sa tuwa dahil ngayon lang ito nakatikim ng napakasarap na bagay. Matapos matikman ang host soul ng isang beses, ang kristal ay tumaas ang bilis nito at nagsimulang umikot ng mas malakas. Gusto nitong kumain ng isa pang piraso ngunit bigla itong nanginag. Mula sa mga ugat ni Kyle, daan-daang maliliit na asul na sparks ang nagmamadaling sumugod sa kristal. Pinalibutan ng maliliit na spark ang puso ni Kyle at agad na lumipat patungo sa pulang kristal. Bago pa mahawakan ng maliliit na kislap ang pulang kristal, tumigil ito sa pag-ikot at nagmamadaling nakatulog. Ang mga asul na spark ay gumagalaw sa paligid ng kristal. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mga kislap ay bumalik sa pagkalito dahil hindi nila naramdaman ang anumang bagay mula sa kristal.
Samantala, nang tumigil ang pagtibok ng puso ni Kyle, naramdaman ni Bea na lumabo ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig ang katawan niya habang umiiyak na nakatingin kay Kyle. Sabay bagsak ng kamay ni Kyle sa mainit na lupa at napatigil siya sa pagsigaw. Huminga siya ngunit tumigil ang pagtibok ng puso niya. Makalipas ang ilang segundo, gumalaw ang hindi gumagalaw na katawan ni Kyle. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Bea na lumilipad sa kanyang harapan. Napatingin si Bea kay Kyle na nakatingin sa kanya. "Are you okay?" Nanginginig ang parang bata niyang boses habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Hindi sumagot si Kyle. Gustuhin man niyang magsalita ay hindi lumalabas sa kanyang mga labi. Ngayong bumalik na ang ilan sa kanyang mga sentido, nararamdaman niyang may nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Habang si Kyle ay nakatingin kay Bea, ang mga asul na kislap na nasa loob ng kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag bago ito lumipat patungo sa kanyang kaluluwa. Lumitaw sila sa loob ng isang maliit na puting kawalan. Sa gitna ng walang laman, isang transparent na katawan ang lumulutang patayo. Ang katawan ay ganap na ginintoang, at ang mga tampok ng mukha nito ay katulad ng kay Kyle. Hindi kumpleto ang katawan dahil wala na ang buong kaliwang balikat nito. Nakapikit ang mga mata nito ngunit makikita sa mukha ng katawan ang sobrang sakit na ekspresyon. Lumapit ang asul na spark sa gintong katawan at pinalibutan ang gintong katawan. Ang lahat ng asul na spark ay dahan-daang nagsimulang sumanib sa katawan. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang kalahati ng asul na sparks ngunit nawala din ang masakit na ekspresyon sa mukha ng katawan. Matapos masipsip ang mga asul na kislap, muling naging kumpleto ang katawan. Isa pa, ngayon ay mas kumikinang ito kaysa dati. Nawala ang ningning ng natitirang asul na kislap. Kaway-kaway, bumalik sila sa loob ng mga ugat ni Kyle. Kung makikita ni Kyle ang stats niya ngayon, malalaman niyang pansamantalang unlocked ang bloodline niya pero dahil sa kondisyon niya, hindi niya ito nakita. Sabay pikit ng mata ni Bea na nakatingin kay Kyle. Nawala ang magandang berdeng lilam na nasa kanyang mga mata. Nagsimula na ring magpalit ng kulay ang kanyang buhok. Naging ash gray ang sulok ng kanyang buhok na kumikinang na may kulay pilak noon. Nawala ang ningning na nasa loob nila. Sa titig ni Bea, biglang napabuntong hininga si Kyle at napahawak sa dibdib. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng normal. Nawala din ang sakit. Iginalaw niya ang kanyang kamay at nakahinga ng maluwag. Huminga ng malalim si Kyle na pinunasan ang pawis sa noo. Naging normal din ang temperatura ng kanyang katawan. Daan-daang tanong ang naglibot sa kanyang ulo. Dahil ba ito sa bloodline niya? Ngunit walang makasagot sa kanyang mga tanong, kahit siya mismo ay walang alam. Hindi nagustuhan ni Kyle kung paanong wala siyang kontrol sa sariling katawan. Kung maulit pa ang ganito, malamang na mamamatay na siya dahil sa sakit na hindi niya matiis. Nang makita siyang gumagalaw, dahan-daang lumipad si Bea patungo kay Kyle. Napatingin si Kyle sa kanya. Pulang-pula ang mga mata ni Bea. Parang naiiyak siya. With a light smile, hinawakan ni Kyle si Bea and Christopher. Alam niyang kahit na madalas silang nag-aaway at nagmumura sa isa't isa, nag-aalala ito sa kanya. Ako. Ayos lang. Sabi ni Kyle. Sa bawat segundo, nagiging normal ang kanyang maputlang kutis. Naramdaman ko lang. Nawalan ako ng malaking bahagi ng lakas ko. Halos hindi marinig ang boses niya, dahil hindi siya sigurado sa nangyari pero umiling si Kyle. Napatingin si Kyle sa mga mata ni Bea. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Sumimangot ang mukha ni Kyle nang makita ang buhok nito. Ang sulok ng buhok niya ay naging ash gray. Sok! Mas nagustuhan ko yung silver. Makalipas ang isang minuto, nakarinig si Kyle ng ilang tunog mula sa likod ng malaking bato na kanyang itinatago. Hoy! Pwede bang tumigil ka sa pag-iyak, basang-basa na ang manggas ko? Tumingin si Bea kay Kyle na may maitim na mga mata. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanya at siya ay nag-aalala tungkol sa isang manggas ng dam. Sa malamig na umbok ay dali-dali niyang binitawan ang kamay ni Kyle at nagsimulang lumipad. Natawa si Kyle sa reaksyon niya. Iniunat niya ang kanyang mga paa at tumayo ng may pag-iingat. Sino ang nasa likod ng malaking bato? Tumingin si Bea kay Kyle ng seryoso. 2 red core negative D rank skeletons ay nakatayo sa likod ng malaking bato, at nakikita ko pa ang papalapit. Parang narinig nila nung sumisigaw ka. Tumango si Kyle at inilabas ang kanyang espada sa storage ring. Medyo nagalit siya dahil sa lahat ng sakit na dinanas niya. Ngayon ay ilalabas niya ang lahat ng kanyang pagkabigo sa mga kalansay na ito.
Napatingin si Bia kay Kyle na naglabas ng espada at medyo nag-alala. Okay ka na ba talaga ngayon? Okay lang ako. Hindi, actually mas gumagaan ang pakiramdam ko kaysa dati. Biglang tinaas ni Kyle ang kuya niya, dali-dali niyang tinignan ang stats niya sa gilid ng mga mata niya. Stats. Pangalan, Kyle. Bloodline, Celestial, nakalock. Rango, D. Lakas, D. Mana, plus D. Lixie, D. Talento, rango ng SSS, nakalock. Swerte, A. Kasanayan. Fireball, F, rango. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang tumingin siya sa kanyang rango. Nakalusot ako. Gulat na sabi niya. Ilang linggo lang ang nakalipas, nakapasok si Kyle sa negative D rank. Alam niya, aabutin pa siya ng ilang buwan bago siya muling bumagsak. Nagulat din si Bia. Nagmamadali niyang sinubukang i-sense ang rango ni Kyle ngunit pagkatapos ay nag-click sa kanyang dila dahil pagkatapos suotin ni Kyle ang kakaibang hikaw na iyon, wala siyang naramdaman mula rito. Sa kabilang banda, nadagdagan ang gulat ni Kyle habang tinitignan ang talento nito. Ano ba? Bumuntong hininga siya. Ito ay negative triple S rango. Naalala ni Kyle na pagkatapos siyang tulungan ng Phoenix, ang kanyang talento ay double S rank rango ngunit ngayon ay nagpapakita na negative triple S rango. Isa pa, pinipigilan pa. Pero biglang naisip ni Kyle ang sakit na dinanas niya kanina. Kinilig siya, walang paraan na gusto niyang maranasan muli ang ganoong sakit. Ibig bang sabihin kapag medyo nagising ang bloodline ko, kailangan kong magdusa ng sakit? Nabulabog ang pag-iisip ni Kyle nang lumabas ang ulo ng isa sa mga pulang kalansay na nakatayo sa likod ng malaking bato upang tumingin sa likod ng malaking bato. Sa inis na ekspresyon, dinurog ni Kyle ang skeleton skull sa isang hampas. Kak! Tumalon si Kyle mula sa likod ng malaking bato at tumingin kay Bia. Ilan pang skeleton ang darating? Simpleng tanong pero hindi sumagot si Bia. Bia! Sinigaw ni Kyle ang pangalan niya at inatake ang isa pang kalansay na nasa harapan niya. Siguro 400 o ano. Halos madapa si Kyle nang marinig ang sinabi ni Bia. Sa huli, pagkatapos pumatay ng isa pang kalansay, tumalikod si Kyle na may blankong ekspresyon at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Wala akong pakialam sa pagpapakawala ng frustration. Mas mahalaga ang buhay ko. Kabanata 44. Kasabay nito ang matinding sakit na nararamdaman ni Kyle. Sa isang walang laman na madilim na lugar. Ang itim na buhok na lalaki na naka-crossleg sa likod ng malaking puting kulay na globo ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga gintong pupils ay kumikinang ng maliwanag sa loob ng kadiliman habang nakatingin siya sa lumulutang na pulang kristal sa kanyang harapan. Sa ilalim ng tingin ng lalaki, nagsimulang umikot ang nanginginig na kristal. Napataas ang kilay ng lalaki nang makitang umiikot ang kristal. Oras na ba? Umalingaw-ngaw ang isang paos na boses sa lahat ng dako habang ang lalaki ay nakatingin sa kristal na may pinanibik. Upang maging mas tiyak, hindi ito isang kristal. Isa itong artifact na may gradong Diyos. Ninakaw ito ng lalaking may itim na buhok mula sa kanyang mga kaaway na Sum-Akop at umalipin sa kanyang planeta. Matapos makuha ang artifact, at itali ito sa kanyang sarili. Alam ng lalaking may itim na buhok na ito ay masama dahil ang artifact ay sumisipsip ng enerhiya ng kaluluwa mula sa isang host, at na-convert ito sa divine energy. Ang artifact ay magbibigay ng enerhiya sa may-ari. Napakahalaga ng banal na enerhiya kahit nasa itaas na kaharian dahil maaari itong magbigay ng makadiyos na kapangyarihan sa sinuman. Kaya naman ang taong ang kaluluwa ay kakainin ng artifact ay hinding-hindi na muling magkakatawang tao. Ang artifact ay nalampasan ngunit may ilang mga problema. Nagkaroon ito ng maraming mga paghihigpit at tumagal ng maraming oras upang ma-activate. Kailangang ilagay ito sa loob ng isang katugmang batang host at pagkatapos lamang ng 10 o 15 taon mamaya ito mag-activate. Matapos tumakas mula sa kanyang sariling planeta, nasugatan ng itim na buhok. Siya ay hinabol din ng kanyang mga kaaway, at sa panahon ng labanan sa buhay at kamatayan, nawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Habang tumatakas siya, hindi sinasadyang tumawid siya sa isang hindi nakikitang pader at nakakita siya ng isang maliit ngunit magandang planeta. Noong una, nabigla ang lalaki dahil nakatago ang planeta sa labas, kahit na nakatayo sa harap ng planeta ay hindi naramdaman ng lalaki ang presensya nito. Nang walang pag-iisip ay pumasok ang lalaki sa planeta, ngunit muli siyang nabigla dahil ang maliit na planeta ay puno ng likas na yaman. Tuwang-tuwa ang lalaki nang makita ang katutubo ng planeta.
Mahina silang parang langgam. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng kaunting enerhiya mula sa kaibuturan ng planeta. Alam niyang aabutin ng maraming taon bago siya tuluyang gumaling, kaya naman bago siya pumunta sa Planeta Core, nakahanap siya ng random na host para sa artifact. Alam niyang masama ito, ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niya ng kapangyarihan para sa paghihiganti. Kaya naman wala siyang pakialam kahit sirain niya ang buong planeta. Sa huli, kahit na siya ay nasugatan ng mga katutubo, ay masyadong mahina upang gawin ang anumang bagay sa kanya. Habang nag-iisip ang lalaking itim ang buhok, isang malamyos na tingang umalangaw-ngaw sa loob ng dilim. Ang kristal ay kumikinang ng maliwanag na may gininto ang liwanag, at sa isang kasiya siyang ugong, nagsimula itong umikot ng masigla. Nanlaki ang mga mata na may itim na buhok na nakatingin sa kristal. Hindi ba ito dapat bumalik sa akin pagkatapos makuha ang host soul? Gulat at hindi makapaniwalang tanong niya. Nanginginig sa excitement ang walang emosyon niyang mga mata nang makita ang umiikot na kristal sa kanyang harapan. Tila, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang napakalakas na host. Dahil kahit na naubos ang napakaraming soul energy, hindi namatay ang host. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, ang kristal ay nagsimulang mapuno ng enerhiya. Napakaraming divine energy na halos mapatayo ang lalaki sa gulat. Biglang nanliit ang gulat ng mga mata ng lalaki dahil biglang tumigil ang kristal sa paggalaw nito at nakatulog sa loob ng isang segundo. Anong nangyari? Hindi. Bago pa makumplito ng lalaki ang kanyang pangungusap, nagsimulang magbago ang kulay ng pulang kristal at naging itim na itim. Ang lalaki ay tumingin sa kristal na may sakam na mga mata, napakaraming banal na enerhiya sa loob ng kristal, ngunit hindi niya ito kayang ubusin. Hanggang sa bumalik ang kalahati ng kristal. Nakangiting ipinikit ng lalaki ang kanyang mga gintong mata. Hindi siya nagmamadali, dahil nakatago ang maliit na planeta, at kakailanganin ng maraming oras para mahanap ng kanyang mga kaaway ang planetang ito. Ayos lang. Kaya kung maghintay ng ilang taon pa. Alam niyang pagkatapos ng isang sesyon ng paglamon, malamang na babalik ang isa pang kristal. Naisip ng lalaki ang tungkol sa host. Ito ay isang batang lalaki na random niyang kinuha mula sa isang lugar na hindi niya matandaan. Sino ang makakaalam na ang batang lalaki ay magbibigay sa kanya ng isang malaking sorpresa? Samantala, sa loob ng tore. Pagkatapos ng isang oras na pagtakbo. Sa wakas ay naiwan ni Kyle ang lahat ng mga kalansay. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang paligid. Nakatayo siya medyo malayo sa tuktok ng bulkan. Huminga ng malalim si Kyle na tumingin sa likod. May ilang kalansay pa rin ang humahabol sa kanya. Ano bang gusto nila sa akin? Pagtingin sa papalapit na mga kalansay, medyo nagalit si Kyle. Siya ay pagod, ngunit ang kanyang mana ay nabawi dahil hindi siya gumamit ng anumang kasanayan habang tumatakbo. Tiningnan ni Kyle ang mga kalansay. Bumantong hininga siya at pinaga niya ang isa sa kanyang kakayahan. Ulan ng apoy. Napabuntong hininga si Kyle at nabuo ang isang malaking itim na ulap sa ibabaw ng mga papasok na skeleton. Sa loob ng isang segundo, nagsimulang bumuhos mula sa ulap ang maliliit na patak ng lava na kasing laki ng daliri. Napataas ang kilay ni Kyle nang makita ang mga ball ang apoy na tinutunaw ang mga kalansay. Ang mana sa loob ng kanyang katawan ay bumababa habang ang apoy na ulan ay bumababa sa mga kalansay. After a minute, 60% of his mana was gone, but a satisfied smile appeared on Kyle's face when he looked at his wrist. 949. Kailangan lang ng 51 pang patayan. Marami pang mga kalansay ang lumalapit, pero aabutin pa sila ng ilang minuto bago sila makarating sa harapan ni Kyle. Si Bia na lumilipad sa itaas ni Kyle ay biglang naningkit ang mga mata. Ano iyon? Ano? Napatingin si Kyle kung saan nakatingin si Bia. Ilang metro sa likuran niya, sa ilalim ng isang bato ay lumulutang ang isang kulay pulang libro. Lumapit siya sa libro at tinignan ito bago niya kinuha. May ilang sinaunang simbolo sa pabalat ng aklat. Salamat sa Diyos, hindi ito tungkol sa array. Nakahinga ng maluwag si Kyle at binuksan ang libro. Sa sandaling binuksan niya ang libro ay naging puting mga particle at pumasok sa kanyang katawan. Nakaramdam ng kirot si Kyle bago lumitaw ang isang pulang talulot sa likod ng kanyang kamay. Hindi man lang niya nakita ang talulot at naglaho ito sa loob ng kanyang katawan bago pumasok sa kanyang isipan ang isang malaking halaga ng kaalaman. Mga Black Skeleton plus S rango. Maaaring gumamit ang user ng mana upang lumikha ng mga Skeleton Warrior.
Kung mas maraming mana ang ginamit, mas mataas ang rango ng Skeleton Warrior. Sa sapat na mana, ang user ay maaaring tumawag sa isang undead na hukbo. Para magamit ang skill na ito kahit man lang negative D, rank mana ang kailangan. Iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata sa gulat. Napakalaki ng kakayahan. Habang pinag-iisipan ni Kyle ang kasanayan ay lalo siyang naging masaya. Ayon sa paglalarawan, sa sapat na mana, maaari siyang tumawag sa isang undead na hukbo. Habang si Kyle naman ay nakangisi at iniisip ang galing. 20 pulang kalansay ang papalapit sa kanya mula sa likuran. Narinig niya ang mga yabag ng mga ito at lumingon siya. Tingnan natin ang aking bagong kasanayan. Curious na tumingin si Bia kay Kyle. Matapos makita ang masayang ekspresyon nito, alam niyang may kakaiba na naman itong nakuha. Sa ilalim ng kanyang titig, huminga ng malalim si Kyle at tiningnan ang mga kalansay. Pinag-isipan niya ito at na-activate ang skill. Hala! Nanlaki ang mga mata ni Kyle dahil lahat ng mana na nasa katawan niya ay nawala sa isang segundo. Ilang metro sa unahan niya, isang itim na kamay ang gumapang palabas mula sa lupa. Ito ay ganap na itim. Maya-maya ay may lumabas na itim na katawan mula sa lupa at tumayo sa harap ni Kyle. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang maliit na koneksyon sa itim na katawan na nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit bakit ang impyerno ay hindi kumpleto? Kulang ang isang kamay at isang paa ang itim na kalansay sa kanyang harapan. Ang puting core na lumulutang sa gitna ng skeleton chest ay maliit. Oo. Napakaliit nito na kung may humihinga sa harap nito, mamamatay ito. Napatingin si Bia sa skeleton na nakatayo sa harap ni Kyle at nagsimulang tumawa. Haha, napakalaki ng kakayahan. Hindi pinansin ni Kyle si Bia. Ano ang alam mo, ang kapangyarihan ng kalansay ay nakatago sa loob ng sirang katawan nito. Inutusan niya ang kalansay na kumilos at salakayin ang dalawang papasok na kalansay. Gumalaw ang maliit na core skeleton at humakbang pasulong. Crack! At nabasag ang katawan nito at naging itim na alikabok. Napatingin si Kyle sa itim na alikabok. Walang tigil na kumikibot ang kaliwang mata niya. Napatingin si Bia sa itim na alikabok at tumingin kay Kyle na may nakakaaliw na ekspresyon. Ayos lang. Minsan nangyari na. Narinig ni Kyle si Bia at medyo namula ang dulo ng tenga niya. Napahiya siya. Ngayon lang siya nagyabang sa harap niya, pero hindi man lang umabant ang kalansay na nilikha niya. Sa seryosong ekspresyon, inatake niya ang mga papasok na kalansay. Sa pamamagitan ng isang laslas, nabali niya ang isang ribcage ng kalansay at sinira ang kaibuturan nito bago sinipa ang isa pa. Habang nakikipaglaban si Kyle sa mga kalansay, isang may sungay na figure ang lumulutang sa langit. Napatingin ang figure kay Kyle. Si Nixon iyon. Habang natutulog siya ay bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Agad siyang nakarating sa bulkan, nakita niya si Kyle na sumisigaw sa sakit. Saglit niyang pinagmasdan si Kyle. Sinabi nga sa kanya ni Susan ang mga kalagayan ni Kyle ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nang huminto ang pagtibok ng puso ni Kyle, akala ni Nixon ay namatay na siya pero laking gulat niya, bumalik ang pintig ng puso ni Kyle pagkaraan ng ilang segundo. Nahanap niya ang signature skill ko. Napabuntong hininga si Nixon at umiling. First time na may nakahanap ng skill niya kaya naman nagulat siya. Aalis na ba ako? Naiinip pa rin ako, manood pa tayo. Walang ekspresyon ang mukha, nagsimulang sumunod si Nixon sa likod ni Kyle. Kasabay nito, pinatay ni Kyle ang dalawang kalansay at muling dumami ang bilang sa kanyang pulso. Matapos patayin ang mga kalansay, nagsimula siyang maglakad sa isang random na direksyon. Pagkatapos ng isang oras, nakatayo si Kyle sa gilid ng bulkan. Ang numero sa kanyang pulso ay nagpakita ng 997. Tatlo pa. Lumibot ang tingin niya sa paligid ngunit wala siyang nakitang kalansay sa malapit. May ilang mga kalansay ilang metro sa unahan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bia sa kanyang isipan. Tumango si Kyle at nagsimula na ulit maglakad. Habang naglalakad ay dama po ang kanyang tingin sa isa pang patch ng mga bulaklak. Kulay lila ang mga ito. Walang gaanong iniisip, pinunit ni Kyle ang mga bulaklak at inihagi sa loob ng kanyang storage ring. Nang makita ang casual na kilos ni Kyle, halos mawala ng balanse si Nixon na lumulutang sa itaas. Maging banayad. Ang mga bulaklak ay pinakamataas na grado. Napabuntong hininga si Nixon at tumingin sa figure ni Kyle. Huminga siya ng malalim para kumalma. Sa loob ng isang oras, ito na ang ikaapat na likas na kayamanan na natagpuan ni Kyle ng random.
Sa loob lamang ng isang araw, napakaraming emosyon na ang naramdaman ni Nixon na lumalabas ang pawis sa kanyang walang ekspresyon na mukha. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga kayamanan dahil maaari lang siyang maglagay ng higit pa, ngunit si Kyle ay nakakahanap ng mga likas na kayamanan na kahit siya ay hindi niya alam na naruroon sa loob ng kanyang sahig. Hindi na ako makapanood. With a jealous expression, tumalikod agad si Nixon at nawala. Isang malaking pagkakamali nang magdesisyon siyang sundan si Kyle. Sa kabilang banda, lumitaw si Kyle sa harap ng mga kalansay. Ginamit niya ang skill na Fire Rain, at pinatay ang isang grupo ng mga skeleton sa isang pagkakataon. Ang numerong nasa kanyang palso ay umabot sa 1,000, at isang gintong portal ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Kyle. Lumipad si Bea papunta kay Kyle bago umupo sa ibabaw ng ulo niya. Tumingin si Kyle sa portal at nawala ang kanyang figure sa 7th floor. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Kyle ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng madilim na kadiliman. Madilim ang lugar sa harapan niya, at lumulutang ang katawan niya. Kahit saan siya tumingin ay wala. Maging si Bea na nakaupo sa ibabaw ng ulo niya ay hindi nakita. Bea. Tinawag niya ang pangalan ni Bea sa loob ng kanyang ulo dahil kahit ramdam na niya ang koneksyon nila ay hindi niya ito nagawang kausapin. Muling tinawag ni Kyle ang pangalan ni Bea pero nang walang reply ay naging seryoso ang ekspresyon nito. Sa isang malalim na buntong hininga, nagsimulang lumutang si Kyle nang walang patutunguhan sa loob ng dilim. Alam niyang pumasok siya sa Golden Portal kasama si Bea pero nagpakita siya sa kakaibang lugar na ito. Makalipas ang isang minutong palutang-lutang sa dilim, naging malabo ang paningin ni Kyle at nawalan siya ng malay. Nakalutang pa rin ang kanyang katawan sa dilim nang may bumuka sa harapan ng kanyang katawan. Isang batang babaeng itim ang buhok ang lumabas mula sa lomet at tumayo sa harap ng lumulutang na katawan ni Kyle. Ang ganda nung babae. Pinagmasdan niya ang katawan ni Kyle gamit ang mapupulang mga mata. Puting-puti ang kanyang damit at may nakaukit na bulaklak na kulay brown sa likod ng kanyang kamay. Nakaupo si Bea sa ibabaw ng balikat niya. Nang makita ni Bea si Kyle ay nilapitan nito ang lumulutang na katawan nito at tinawag ang pangalan nito. Kyle. Tumingin ang babae kay Bea at nagsalita sa malamig na boses. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Kahit na nabigo siya sa pagsubok, hindi siya mamamatay. Nakahinga ng maluwag si Bea matapos marinig ang sinabi ng babae. Matapos titigan ng isang beses ang katawan ni Kyle, ikinaway ng babae ang kanyang kamay at nawala ang madilim na kadiliman. Parehong lumabas ang babae at si Bea sa loob ng isang puting kwarto. Ang silid ay malawak na puno ng maraming kulay na lumulutang na mga libro. Isang upuan at lamesa ang inilagay sa gitna ng silid. Lumapit ang babae sa mesa at umupo bago kinuha ang isang lumulutang na pulang libro para basahin. Napatingin si Bea na lumilipad sa tatlong lumulutang na figure sa isang sulok ng kwarto. Ang mga figure ay sina Kyle, Alec at Jean. Lahat silang tatlo ay walang malay. Napabuntong hininga si Bea na lumipad patungo sa mesa at nagsimulang maghintay na magising si Kyle. Kyle. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Kyle sa nag-aalalang boses. Ha! Iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata at nakita ang figurang tumatawag sa kanyang pangalan. Ama! Nakatayo sa harap ni Kyle ang isang lalaking naka-black-haired middle-aged. Si Baron Ohan iyon. Tumingin siya kay Kyle nang may pag-aalala. Paano kung maglaro ka sa labas kasama ang mga kaibigan hanggang sa suriin ng manggagamot ang iyong ina? Nalilitong ekspresyon, tumingin si Kyle sa kanyang ama. Siguradong tatay niya ang lalaking nakatayo sa harapan niya pero for some reason kay Kyle, mukha siyang mas bata. Pakiramdam ko may nakalimutan akong isang mahalagang bagay. Tiningnan ni Kyle ang sarili, maikli ang mga kamay niya na parang bata na 5 hanggang 6 years old. Habang nag-iisip si Kyle ay may umalangaw-ngaw na boses. Isang itim na buhok, 10 taong gulang na bata ang tumingin kay Baron Ohan. Ang batang itim na mga mata ay balisa at nagpakita ng pag-aalala. Pare, okay lang ba si nanay? Napatingin si Kyle sa bata. Si Nian iyon. Kuya. Napatingin ang bata kay Kyle at kinusot ang mga mata. Napatingin si Baron Ohan sa mga bata na may pag-aalala. Kritikal ang kalagayan ng kanyang asawa, ginagawa ng mga doktor ang kanilang makakaya. Nian, don't worry mama, okay lang. Dalhin mo si Kyle sa labas para maglaro sandali. Tumingin si Nian kay Baron Ohan at tumango bago hinawakan ang kamay ni Kyle. Tere, labas tayo. Naguguluhan si Kyle sa nangyayari pero sinundan niya si Nian.
Hindi nagtagal, umalis na sila sa koridor at nakarating sa harap ng malaking gate. Pagkalabas ng bahay ay dumating silang dalawa sa isang park. Hindi naman ganoon kalayo ang parke sa bahay ni Baron Ohan. Ito ay isang malaking bukas na lugar na puno ng damo na kasing laki ng talampakan. Naglalaro ang maliliit na bata sa paligid ng parke. Nang makita sila Kyle at Nian ay nagmamadaling pinalibutan sila ng ilang bata. Wala sa mood si Nian na maglaro. Matapos iwan si Kyle kasama ang mga bata, bumalik siya sa bahay. Napatingin si Kyle sa kumukupas na figure ni Nian na may singkit na mga mata. Biglang nagsalita ang isang 6 years old na bata na nakatayo sa likod ni Kyle. Kyle, balita ko patay na ang nanay mo. Totoo ba? Napatingin si Kyle sa bata. Siya ay may gintong buhok at itim na mga mata. May mapaglarong ngiti sa mukha ng bata. Hindi, may sakit lang siya. Seryosong sagot ni Kyle pero napakunot ang noo niya. Pakiramdam niya ay may mali. May sakit siya. Ngumuso ang batang may gininto ang buhok at itinulak pabalik si Kyle. Patay na siya. Tanggapin mo na lang. Bakit ka nagsisinungaling? Ikaw. Sisigot na sana si Kyle nang biglang bumaba sa langit ang isang lalaking nakaitim na medyo may edad na. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong damit. Walang ekspresyon ang mukha, tumingin siya sa mga bata. For some reason, pakiramdam ni Kyle parang pamilyar ang mga golden pupils ng lalaki. Lumapit ang lalaki sa mga bata at sinubukang agawin ang isa sa bata. Nataranta ang lahat ng bata sa paligid ni Kyle. Nagmamadali silang tumakbo palayo sa park. Napatingin si Kyle sa lalaki at pinaikit ang mga mata. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito noon ngunit hindi niya maalala. Tito, may kailangan ka ba? Kumunat ang noo ng lalaki nang tumakas ang lahat ng bata. Ngayon si Kyle lang ang nakatayo sa harapan niya. Sa malamig na tingin ay hinawakan niya si Kyle sa kwelyo at binuhat. Anong ginagawa mo? Frustration na wika ni Kyle. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Na may seryosong ekspresyon, kinuyam niya ang maliit na kamay sa isang kamao at sinuntok ang kamay ng lalaki. Bitawan mo ako. Napataas ang kilay ng lalaki sa matapang na kilos ni Kyle. He chuckled and forced something inside Kyle's mouth bago siya itinapon. Ubo. Ubo, ano ang pinakain mo sa akin? Napatingin ang itim na buhok sa maliit na figure ni Kyle at nagsimulang maglakad palayo. Sok, magpasalamat ka na pinili ko ang isang langgam na tulad mo. Kinakabahang nagsalita ang lalaki bago siya lumutang at nawala sa paningin ni Kyle. Walang tigil ang pag-ubo ni Kyle. Narinig niya ang sinabi ng lalaki. Isang langgam. Biglang lumabas ang dugo sa bibig at ilong niya. Isang matinding sakit ang lumitaw sa loob ng kanyang dibdib. Og! Napahawak siya sa kanyang dibdib at may luhang lumabas sa kanyang mga mata. Masakit. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, tumayo si Kyle at pinunasan ang mukha. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit ngunit hindi ito matiis. Kailangan kong sabihin kay Papa. Nagsimula siyang maglakad pauwi na may pulang mata. Pagkapasok sa gate ng bahay, naglakad si Kyle sa loob ng isang magandang garden. Napuno ng iba't ibang bulaklak ang hardin dahil nagustuhan ng kanyang ina ang mga bulaklak. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad sa loob ng malaking bahay ay sumulpot siya sa harap ng silid ng kanyang ama. Huminto si Kyle medyo malayo sa pinto ng kwarto at kinusat ang mga mata. Ang kanyang ama at mga kapatid ay naglalakad sa labas ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at may lumabas na manggagamot mula sa loob. May relief expression sa mukha ng healer nang makausap niya si Baron Ohan. Matapos makausap ng ilang sandali ang manggagamot ay napangiti si Baron Ohan. Maging sina Nian at Ray ay parehong nakahinga ng maluwag. Matapos magpaalam sa manggagamot ay nagmamadali silang tatlo na pumasok sa silid. Tumingin si Kyle sa kumukupas na manggagamot at nagsimulang maglakad patungo sa silid. Huminto siya sa pintuan at tumingin sa loob. Ang silid ay pag-aari ng kanyang ama. Walang kahit anong mamahaling bagay sa kwarto ngunit puno ito ng mga painting at ilang lumang antik. Biglang dumapo ang tingin ni Kyle sa kama. Ang kanyang ama at mga kapatid ay nakatayo sa paligid ng kama na may masayang ekspresyon. Sa kama, nakaupo ang isang maputlang babae na kayumanggi ang buhok. Kahit na mapatla siya ay maganda siya. Tumawa siya at tumingin kay Baron Ohan na may mainit na mga mata. Sabi ko okay lang ako. Lagi kang nag-aalala. Tingnan mo kahit ang mga bata ay nababalisa dahil sa iyo. Hinawakan ni Baron Ohan ang kamay ng babae. I am happy you are fine, Nicole. Now we all can stay together forever.
Parehong niyakap ni Nian at Ray ang babae at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga pag-aalala. Sa kabilang banda, na-freeze si Kyle sa pwesto niya. Nagsimula siyang umiyak habang nakatingin sa maputlang babae. Nanay! Napatingin si Baron Ohan sa pinto ng kwarto. Naluluhang nakatingin si Kyle sa babae. Kyle, halika dito, okay na si Mama. Mainit na tiningnan ng babae si Kyle at ikinaway ang kamay. Tawag ulit ng babae pero hindi kumikibo si Kyle. Umiiyak lang siya habang nakatingin sa kanya. Naglakad si Baron Ohan papunta kay Kyle. Yumuko siya at pinunasan ang luha niya. Bakit ka umiiyak na parang bata? Okay na si Mama. She will stay with you as forever. Lumapit din si Nian at Ray kay Kyle at sinimulang tapik ang likod niya. Pare, tulala siya. Laging umiiyak. Kinurot ni Nian ang tseke ni Kyle at naglakad pabalik sa maputlang babae. Hinawakan ni Baron Ohan ang kamay ni Kyle at nagsimulang maglakad papunta sa kama pero hinawakan ni Kyle ng mahigpit ang kamay niya at hindi gumalaw. Anong nangyari, Kyle? Tumingin siya kay Kyle nang may pagtataka. Sabay ngiti ng babaeng nakaupo sa kama at tumingin kay Kyle. Ayaw mo bang yakapin si Mama? Tumingin si Kyle sa mama niya at umatras. Kumunat ang noo ni Baron Ohan. Hahayaan mo bang maghintay ang nanay mo? Huminga ng malalim si Kyle na pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas at seryosong tumingin sa kanyang ama. Naaalala ko na namatay siya ngayon. Itinuro niya ang babaeng nanginginig ang daliri at nagsalita ng may sakal na boses. Patay na siya. Nagdilim ang mga mata ni Baron Ohan, hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Kyle at galit na sumigaw. Baliw ka ba? Magaling siya. Habang umiiling ay inulit ni Kyle ang kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero patay na si Mama. Lumuwag ang pagkakahawak ni Baron Ohan sa balikat ni Kyle at napaluhod siya. Sa ilalim ng tingin ni Kyle, parang salamin ang lahat ay pumutok at muling nagdilim ang kanyang paningin. Samantala, matapos mawala si Alex sa ikapitong palapag. Lumitaw siya sa harap ng isang magandang lawa. Ang lawa ay kalmado at walang anumang bagay sa paligid nito. Lumingge-lingge siya sa paligid pero wala. Pagkaraan ng ilang sandali sa paligid ng lawa ay nahihilo siya at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang sarili sa loob ng isang sira-sirang silid. Maliit at luma ang kwarto. Isang single old bed ang nasa gitna ng kwarto. Lumingon-lingon si Alex sa paligid. Naglakad siya palabas ng kwarto. Habang nakatingin si Alex sa paligid ay may tumawag sa kanya mula sa likuran. Alex, late ka na naman. Bilisan mo kumain. Kumain na lahat ng iba. Ikaw na lang ang natira. Lumingon si Alec at nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo ilang metro sa likuran niya. Kumakawi siya kay Alec na may matamis na ngiti. Ilang maliliit na bata ang tumatakbo sa paligid ng babae. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.